Dear DJ Cory, ang tito ko, manyakis. Itago lang ako sa ngalan nga Angela, 19 years old. May isa ako katito, bana siya sang tita ko, nga utod sang tatay ko. Liwaton ko, may tito ako, nga bana sang tita ko, nga utod sang tatay ko. Isa ka adlaw, samtang nagailis ako, nadakpan ko ang tito ko nga ginalingling ako. Nagpalangurog ako sadto sa sobrang kakahadlok. Wala ko anay nag-react. Ginsugid ko kay mama ang natabo. Sa sobra ko kakaakig, nanugid ako. Tapos nagdiretso ako sa barangay hall nga lapit sa amon. Kaso, sakto, holiday ato, gani sarado ang barangay hall. Nagbalik ako sa amon, kag didto ako nagpautwas ang nabatsyagan ko. Halos magwaras ako sa sobrang kaakig sa tito ko. Ginhambal ko sa tanan nga tawo sa amon nga nanyakis ang tito ko. Ginlingling niya ako. Kag syempre, as expected, wala niya ginako ang ginhimo niya. Nagpalusot siya. Hambal niya, ginakayo niya ko ng antena sang TV nila. Bali ang balay abi namon isa ka plywood lang ang nagapatunga. Kag dito sa kwarto namon may dako nga giha sa may pader nga lapit sa atop. Sang adlaw nga to, nagkadto ako sa iban nga barangay hall. Tapos ginpa-blotter ko ang tito ko. Ginpasulat ako sang letter kung diin ginpasaysay sa akon kung anong natabo, kung anong ginhimo sa akon sang tito ko. Kaghambal sang barangay, tawagan nila kuno ako para mag-atubangay kami sang tito ko. Galing, pila ka semana nang nagligad, wala gihapon sang may nahimo nga aksyon. After matabo ang insidente nga ato, wala ko anay nagstay sa amon. Ginpapalayo anay ako sang nanay ko, kag ang tatay ko naman, wala gid sang kalibutan sa mga natabo sa akon. Tungod kay hindi ko kuno pwede isugid sa iya. Amo nang hambal sang nanay ko sa akon. Kung isugid ko kuno kay tatay ko, basi mapatay kuno sang tatay ko ang tito ko nga ato. Gani gintandaan ko ang ginhambal sang nanay ko sa akon, kag ginpati na lang. Nga, hindi na lang anay pag-isugid sa tatay kong natabo sa amon sang tito ko. Sa tuod lang, ang rason kon nga apwerte ang kaakig ko, tungod kay hindi atong una nga beses nga naghimo siya sang kabastusan sa akon. Sang 12 years old pa lang ako, ginila niya ako sang kwarta. Ang hambal niya, hulidan ko kuno siya kung magdulog. Wala abitaw sa balay namon sa amo tong adlaw. Ako lang kagang ate ko, kagang bana niya. Tapos ang tita ko nga asawa sang tito ko, kagang mga anak niya wala. So siya lang gid ang nabilin sa ila. Then sang time na to, nagwa ang ate ko kagang bana niya. May baklon ko no. Ako lang gid ang nabilin. Nagalanta ako sang TV, sang hinali lang ako ginpalapitan sang tito ko. Tapos ginhambalan niya ako nga, tagaan niya ako kuno 350 pesos. Basta hulidan ko kung magtulog siya. Kinulbaan ako. Nagdali-dali ako gwa. Ginbilin ko nga nag-andar ang TV kagang electric fan namon. Sang gabi nga ato, wala ako anay nagtulog sa amon. Dito ako sa church namon nagtulog. Kag nasundan pa ato. One time, samtang nagatulog ako sa sala, upod ang best friend kong agi. Hinali lang. Nagwa ang tito ko sa kwarto nila. Nagpalapit sa akon. Abi niya guro muok ng tulog ko. Pero nakita ko nga amat-amat niya nga ginakakasang habol ko. Nagpakuno-kuno ako nga nagakatulog. Kuno abi naghulag ako. Kag didto na siya naghalin. Gintry ko nga isugid sa nanay ko sadto kung anong natabo. Ginsugid ko man sa tita ko, pati sa lola ko. Pero hindi sila tanan magpati sa akon. Ang tito ko, permi lang may palusot. Gani ari ako subong na puno na. Hindi ko pwede mapalampas ang bagay nga ini. Sa subong, ginpalayas ako sang nanay ko sa amon, kay nagsabtanay kami. May party sa ila nga wala gid nagapati sa akon. Kasakit lang gid, DJ Cory, kay pilit nila nga ginapatihan ang manyakis ko nga tito. Ultimo ang tita ko, kag iban ko pang mga tita akig sakon.
Ako pang malain subong. Kag tungod na batsyagan ko nga hindi fully convinced ang nanay ko sa mga ginpanugid ko sa iya, ginsugid ko na sa tatay ko. Ang ginhimo sa akon, ang mga ginhimo sa akon sang ngiyakis ko nga tito. And one time nakita ko sila nag-istorya. Ako naman sikreto nga namati. Kadamo sa ila sang ginahambal. Ang tito ko, ginabilog niyang ulo sang tatay ko para hindi ini magpati sa akon. Ang hambal niya base nagsala lang ko kuno sa nakita ko. Base na impluwensyahan ako sa mga ginapanglantaw ko kuno nga mga istorya o kung mga ginapamatian ko nga istorya. Ano klase nga pamilya sila, no? Kung sino ang kadugo mo, sila pang maapin sa nyakis na to. Hambal nila, nga hindi ko nalang kuno pagpabayaan. Kay kung maglaptap ako, no, kahuluya sa mga tao. Batas ka na. Siyempre kahuluya, gidman eh. Dako nga iskandalo. Pero paano ako? Biktima ako. Sila hindi. Ang tito ko, ginamanyak ako. Pabayaan ko lang. Wala na ako kabalo kung anong himuon ko. Halos tanan sila akig sakon. Tungod lang sa ginapakigbato ko ang kinamatarong ko. DJ Cory, malain bala kung ipakigbato mo ang kawalingon mo? Honestly, hindi ako kaintindi. Ako nang biktima. Ako pang malain. Kung ikaw ang ginabastos, mahipos ka lang. Mabaton ko pa siguro kung hindi gid man hungod, kag kung kaisa lang natabo. Pero pila ka beses niya nga ginhimo ato sakon. Sa tuod lang, do gusto ko nalang magpakamatay. Para hinulsol sila kag konsensyahon hasta sa kamatayo nila. Kag feeling ko, wala man sang may nagapalangga sa akon eh. Feeling ko, hindi pamilya ang pagtrato nila sa akon. Galing, kadako lang gid sang kahadlok ko sa Ginoo para himuon nila. Ginoo na lang siguro ang kaapin ko. Kag ang witness ko, kay siya ang makakita sang tanan. Hindi ko gusto nga pati ang Ginoo maakig basakon. Nga sobra ka unfair sang kalibutan sakon man. Nga kinahanglan pa sang klaro nga ebidensya para mapreso ang may sala. Kinahanglan gid bala nga sila mismo ang makaakto sa pagpangbastos ang tito ko sakon. Grabe ang hibubunot ko sa pamilya ko subong. Labi na gid sa mga ginikanan ko, kag mga utod ko, nga wala nagapati sakon tungod lang nga maalwan ang manyakis ko nga tito sa ila. Ang tatay ko lang gani eh. Sa pagkaintindi ko, daw siya lang ang may pati sakon. Pero siya mismo, abi ko, sa ilatanan, siya lang ang makaintindi. Kag may paki sa akon. Pero siya mismo, wala nagapati. Kasakit. Tani, sa mga makalantaw sang istorya ko, makahatag ka mo sang advice. Ano pa ba lang dapat ko himuon? Asa diri na lang ako, tani mabasa mo ang sulat ko, DJ Cory. Love, Angela. Hi, loves! Nako, knows mo na bala ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Oh, feed supplement ini para sa mga sapat. Amo ini siyang iya nga itsura. This is feed supplement para sa mga alaga ninyo nga sapat. Powder ini nga pwede ihalo sa pagkaon o kun tubig. Kompleto sa vitamin and minerals nga makabulig para mas mangin healthy, mapagsik, hindi stressed, kag sakitin ang inyo nga mga alaga. Pwede sa baboy, manok, pato, baka, kanding, kalabaw o kon kabayo, 90 pesos lang per pack. For orders, please message King's Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page, kag available man sa Shopee kag Lazada. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa!